For the highest praise, honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. Serves Lord, pagpagaan at pagbigay ng Diyos ngayon. May gabi sa tubig ng Diyos, o may gabi sa mga tago sa kanato, salamat sa tubig ng Diyos na itagaan sa kagigayang nga mag-dahing magsimbag ng mga sa tubig ng Diyos. Pinagi sa paghandog sa sabat, mga ganoon. O sa pagsugod, mag-abot. Dalingan ng mga Diyos sa tulaan. Yes, we was lang to shoot. Diyos ang Diyos na sa Chico, Diyos na Bibet, Diyos na Israel, Diyos na sa Afghan, sa ating church. May gabi aming pinamamahal na mas Panginoon. Salamat sa Diyos sa language na pinabihin kami magdadahil mga sipagugin maayong salamat kami. Inadiyos ka na sa taliwala o sa Diyos sa Hallelujah. Salamat sa Hallelujah. Pag-amping matik siya sa tibok simana. Salamat na Diyos. Hallelujah sa imong kukmaw kalawigan. Hinata Diyos. Hallelujah. Sa among panibawang karamihan sa pagsugod sa joyful song, solemn song. Sa Bible study na sa pagkawali. Sa mga memory verse, mga pagkaagaan ang sa closing prayer God. Hallelujah. Ikaw mag-iubad ka na mo God. Huwag kami silang presensya, di huwag kami silang spirito. Kaya kami pasakti o Diyos, hallelujah. Masabot Diyos, hallelujah, kaya rin kami karoon ka, panganahan po kami ka. At kaya wala kami pumula ikaw. O kuha ang mababaghatlan ba sa karin sa taliwala o Diyos. Kung sila kami sa mga kalabasan, at tungos kami sa mga pagdaing, pagsipot, pag-himayang magpasalamat kami. Hintalan kaya na nag-iampang isa, ni Cruz na mata, lamang madawat sa mga Panginoon Jesus. All the highest praise, honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Personally. At ay hatag ni Beloved Mami siya mag-lead sa praise and worship. Praise the Lord. Alas ka na sa pagdalay ko ng Diyos na kita. Usa ka ng buhayon na o atong kulay ko na atong buhayon dalay ko ng Diyos sa mga cheerful o glorious songs. Amen. Praise the Lord. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of the servant, Moses' righteousness being restored. And these are the days of the triumphs, of famine and darkness and storm. As the leader, the voice and the pastor, running, preparing the way of the Lord. Behold, he comes, riding on clouds, shining in the sun. At the trumpet calls, lift your voice, hear the way. Ours are the saints' salvation.
Jesus, light of the world, shine upon us. Let us pray with the truth in our weakness. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. May the Spirit blaze. Set our hearts on fire. Glory, flow. Blood of nations, we praise and mercy. Stand Lord to Lord, Lord of land and it's in you, Lord, my strength. It's in you, Lord, my hope. It's in you, Lord, in you. It's in you, my life. It's in you, Lord, my strength. It's in you, Lord, my hope. It's in you, Lord, in you. It's in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength. With all of my life. With all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope
It's my burden. I gotta rise to you. I'm dancing on this moment. See your kingdom come. My Redeemer lives. 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 Purihin kita, Panginoon, sa iyong kapihan. Idalaga sa iyong banal na pangalan. Ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatibay sa aking buhay. Panginoon, sa iyong kabutihan, itataas sa iyong banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatibay sa aking buhay. Ay, naginaan, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas sa iyong banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatibay sa aking buhay. Papuri ka rin sa nagkakaroon, at nagkakaroon sa Diyos sa buhay. Papuri ka rin sa nagkakaroon, purihin namin sabay-sabay. Awit ang masasalamat, ialay at
I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. I am to bear from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I touch me all Lord, I lift your name on high. Hallelujah. Hallelujah. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders this world has ever known. Above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you crucified, every heart stone, you live you to die, rejected and alone, like the rose, traveled on the ground to the fall, and follow above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders this world has ever known. Above all wealth and treasures of the earth, there's a way to measure what you're worth. Crucified, every heart stone, you leave you to die, rejected and alone, like the rose, traveled on the ground to the fall, and follow rejected and alone, like a rose, traveled on the ground to fall, and above all, like a
Ikaw ang aking kalalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap na kalooban, tulog ko'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya. Pagkat alam kong nariyan ka, dahil ko kasama. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap na kalooban, tulog ko'y kapayapaan. Di ba kita makita, sa puso ko ay may ligaya. Pagkat alam kong nariyan ka, dahil ko kasama. Nauuhaw ang puso kong ikaw ay sabi, at lumikha bago ang kita sa'yo ay sabibig. Hindi ko mapigilan na ika'y masalamatan. May buti mo nakilang sa buhay ko, Ama. Nauuhaw ang puso ko, ikaw ay sabi, at lumikha bago ang kita sa'yo ay sabibig. Hindi ko mapigilan na ika'y masalamatan. May buti mo nakilang sa buhay ko, Ama. May buti mo nakilang sa buhay ko, Ama. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wakas sa walang kapantay. Sa aking puso, sa aming buhay, mabulit at sabay ialay. Bukas noon ngayon, mapagkayaman, luwalhatian ka. Kalagalan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aming buhay, mabulit at sabay ialay. Bukas noon ngayon, mapagkayaman, luwalhatian ka. Pag-ibig mo ay buti mo sa akin. Ikaw ang lagi ko sa sambahin. Kita,
Salamat itong sayuta, itanan, O Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa guma, na wala'y katapusan. O Diyos, aming takbo ang gugma mo. Nagpupulimaya sa langit sa iyo ba? Matagal, O Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa guma, na wala'y katapusan. O Diyos, aming takbo ang gugma mo. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us away from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever.
kapayapaan, dakilang pag-ibig, pagmamahal, pag-awa, mga panalangin para sa Diyos ay sa atin sa gabi ito. Amen? Church Lord, para pagkanan ng Diyos. Thank you, beloved Santos. Thank you, beloved Mami. Thanks, Leader. Salamat sa pagbigay ng Diyos. So, salamat sa pagbigay ng Diyos nga iambingan ka ni proteksyonan sa tipong simana o gihiusa sa pag-alaala sa Sabat. Yan yung mga orasa o mga so, salamat sa pag-ambing proteksyon sa pag-travel sa the children, si Jen o si beloved Mami. Amen. O dadagog tayo sa ating Bible study po ngayon. So medyo yung ating relo pagkipalitan ng battery para maantay ng oras. Wala na kuhaan. Kasi hindi ko manatagalo, no? Naibaterya sa kuhaan. Yes, battery. Anyway, atong Bible study, tagaan na ito og chapter and verses, no? Atong itong previous ng mga Bible study, atong ginadiscuss diri. So, balik na sa Book of Matthew, chapter 17, Kapitulo 17, versikulo 1 hangtod 13. So, ang pagbabagong anyo ni Jesus. So, lagi po natin binabanggit sa ating mga pagtalakay, sa ating Bible study, ang pag-aaral. At ngayon, bibigyan natin ng kung saan ito matatagpuan sa Book of Matthew, sa libro ng Matthew 17, versikulo 1 hangtod 13. So ito po ay tungkol sa pagbabagong anyo ng mahal ni Jesus sa pamagitan ng vision na nakita ang tatlo niyang alagad, no? Kasama si Prophet Moses at saka si Prophet Elijah. So atin pong tunghayan dito ng mga kung ano po ang ibig sabihin dito. Atin pong lagi nga binabanggit ito sa ating mga talakayan. Kaya atin pong talakayin ito mismo. No? Ang pagbabagong anyo ni Jesus. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus sila Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan sa isang mataas na bundok nang sila lang. At habang nakatingin sila kay Jesus, nagbago ang kanyang anyo. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha. At ang damit niya ay naging puting-puti na parang liwanag. Bigla nilang nakita sila Moses at Elias na nagpag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, tingnan niyo mga minamahal, ito po yung vision na hindi po natutunog sila. Bigla po silang nakakita ng ganitong sitwasyon na hindi naman sinabi dito na natulog sila. So bigla po silang nakakita ng ganitong mga pangyayari. So,
Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabutit na ito kami. Kung gusto niyo po, gagawa ako ng 3 kubol. Isa para sa inyo, isa para kay Moses, at isa para kay Elias. Ano bang kubol na sinasabi dito? Ito po'y patungkol sa 3 ubasan, 3 paniniwala, 3 tagapamamahala. Ganun po ang ibig sabihin nito. No? Pero ito po'y sinaway ng Diyos. Pakinggan niyo po ng namin. Ito po'y idea lamang ni Beloved Peter. No? Habang nagsasalita pa si Pedro, nabalot sila ng nakakasilaw na ulap at may tinig silang narinig mula sa mga ulap na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Ito po sa ibang translate, lalo na sa translation, lalo na sa English, ang naglagay ko dito ay believe or listen only to Him. Only. May exclusivity po. Ibig sabihin po nito, mga minamahal, ilulugtong natin yung ating pong mga series of studies, no, sa ating mga pag-aaral. No, sinasabi natin, ang ating pong administrador ngayon ay ang mahal na Jesus. Ito po katunay na minamahal. Although pinapatunayan po sa mga maraming mga libro, no? Kaya nagtataka po ako mga minamahal sa maraming relihiyon ngayon na hindi sila nakukontento ng mahal na Jesus. Marami pa silang tinatawag, marami pa silang dinadasalan, no? Marami pa silang pinapaniwalaan. Wala namang ibang mababasa. Mismo ang ama kumakausap ang ama. Sabi niya, listen. Ang kagaya dito. Pakinggan ninyo siya. Sa English translation, ibang mga versions nakalagay, listen only to Him. Only. Exclusive. Only to Him. Nga naman, tungkol kay siya na ang administrador, pinalitan ang mga Levita bilang mga administrador, at siya na ang ginawa ng Diyos, no, na administrador sa lahat ng mananampalataya sa dakilang Diyos. No? Siya ang tagapangasiwa sa kaligtasan nating lahat na mayroong pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Yan po mga minamahal. Kaya sabi dito, listen only to Him. Mismo kataas-taas ang Diyos, ang Ama, ang nagsasabi na pakinggan natin ang mahal na Jesus. Hindi lang po pakinggan, hindi dapat po siya lang ang kinalalanin natin. Wala po tayong ibang pagdasalan, wala po tayong ibang kung ano naman ang iisipin na mas marinig tayo sa ating mga dasal. No? Wala pong iba na binigyan ng authority ng Diyos Ama para mamamahala sa kaligtasan ng bayan ng Diyos,
kundi ang ating Panginoong Hesus. Palagpakan natin ang dakilang Diyos. Palagpakan natin ang dakilang Diyos. So, klaro po mga kailangan, ang mahal na Panginoong Hesus. At pinapatunayan natin sa mga pag-aaral natin na walang ibang pangalan kundi Hesus lamang. Hesus. Hindi po Kristo ang kanyang pangalan. Pagka Kristo ang gagamitin mo, hindi na po yan naaayon sa salita ng ating dakilang Diyos. Unang-unang rason, bakit hindi? Kasi po, kasinungalingan po yung Kristo. Kailan po nagkaroon ng Kristo, mga minamahal? Bakit tinatawag ni Beloved Paul ang kanyang mga mananampalataya na Kristiyano? Ano ba ang mga pangyayari noon? Ang ministry ba ni Beloved Paul at ang ministry ng mga legitimate na mga apostoles ay pareho? Hindi po pareho. Iba po ang ministry ni Beloved Paul. Sino ba ang nagtawag ng na followers na mahalaga ni Jesus ay Kristiyano or Christian? Si Beloved Paul at saka si Barnabas. Hindi po ang mga legitimate na mga apostoles. Bakit ako gumagamit ng legitimate word na legitimate? Kasi po, hindi po tinanggap si Beloved Paul na kahalili ni Judas. No? Hindi po siya tinanggap. Bakit hindi siya tinanggap mga naman? Kasi alanganin ng mga legitimate apostles, mga apostoles, kasi alam nila na bakit o sino ang dahilan ng pagkamatay ni Stephen. Ang dahilan ng pagkamatay ni Stephen ay si Paul. Kasi siya ay member ng siya ay Gamaliel at member siya sa Sanhedrin, member siya sa isa sa mga Parisiyo, si Beloved Paul. Yan po mga mga. Kaya kung pag-aralan ninyo ang ministry ni Beloved Paul at saka ministry ng mga legitimate apostles, iba po. Wala pong patunay sa mga pag-aaral ng mga legitimate apostles na tinatawag nga ang mga followers ni Jesus na Kristiyano. Wala pong patunay dyan. Wala kahit isa. No? Wala kahit isa. Basahin mo lahat ang Book of Peter, Book of Jude, Book of James, John, mga wala kang mababasa patungkol sa Christianity. Mayroon ka lang mababasa patungkol sa Christianity sa sulat ni Beloved Paul sa Book of Acts. Doon po sa Antioch, unang tinawag ni Barnabas at ni Beloved Paul ang mga followers nila na Kristiyano doon sa Antioch. Sino po ang nagpasiugda? Sinong namumuno? Sinong nag-initiate? Si Beloved Paul. Hindi po ang mga legitimate na apostoles. Kaya meron kang mababasa na
proud na proud sila kasi sila daw ay membro ng Apostolic Christians originated 33 AD. Hindi po totoo yan. Sinungalingan po yan nila ngayon. Kasi tayo, sinasabi dito sa wisdom na puno tayo ng kasinungalingan sa mundong ibabaw. Nabubuhay tayo ngayon sa kasinungalingan. Unang-una, 33 AD, ibig sabihin, nandiyan pa ang mahal ni Jesus. Paano magkakaroon ng Christianity sa panahon ng mahal ni Jesus? Na unang tinawag yung idea na Christianity ay lumabas, naging salita sa Antioch, sa Book of Acts. Wala na ang mahal ni Jesus niya. Paano mo sasabihin 33 AD? Yung 33 AD, nakabis po yan sa edad ng mahal ni Jesus. Nung siya'y nangaral, 33 anyos siya. Yan po mga mga. Kaya puno ng kasinungalingan ang mundong ibabaw ngayon. Hindi nila alam ang kanilang mga pinagsasalita. No? So, malayo na mula nang ipinago ang mahal ni Jesus bago nagkaroon ng pangalang Christianity. Yan po mga mga. Wala pong ibang ebidensya na matagpuan mo, mababasa mo sa Biblia, maliban sa ministry ni Beloved Paul, na doon nag-umpisa ang pagtawag sa mga sumusunod sa kanya bilang mga Kristiyano. Hindi po sa legitimate na mga apostoles. Wala pong patunay diyan. At ang patunay diyan sa Book of Matthew nakalagay ang pangalan ay Jesus, hindi po Kristo. Yan po mga men. Kaya hindi po totoo na mayroong apostolic Christianity 33 AD. Hindi po totoo yan. Kasi hindi pa na-invento ang salitang Kristo at Christianity sa panahon na yan. So malayo bago ilang years bago nagkaroon nag-invento si Beloved Paul at si Barnabas ng Christianity or Kristo. Yan po mga amin. Sa Book of Acts na po yan magbabasa. Wala po sa ngalan ng anak, meaning sa gospel. So, yan po mga minamahal. At hindi po magiging exclusive sa mga apostoles ang pangangaral dahil mababasa mo dito, di ba? Hindi lang naman mga apostoles ang inutusan ng Diyos na mangaral. Mayroong mga disciples. Hindi din nila naiintindihan kung ano yung apostoles at saka disciples. Yan po mga minamahal. Yung apostoles, 12 lang yun. Pero yung mga disciples, marami. Yan po mga minamahal. Kaya nung nag-utos ng mahal ni Jesus, marami inutusan ng mahal ni Jesus. Meron ng ilan yun, 72. Na nangaral. So, hindi po exclusive, kaya hindi po totoo na apostolic. Pag sinabi mong apostolic, hindi na kasama ang mga disciples doon. Ayan po mga men.
Si beloved Paul, although disciple ang kanyang designation, no? Pero hindi siya kasama sa 12. Siya ay self-proclaimed na disciple para daw siya sa mga Gentiles. Pero kung pag-aralan mo ang mga sulat niya, hindi naman mga Gentiles yung mga naniniwala sa kanya. Ang mga naniniwala sa kanya, mga Israelita na nasa iba't ibang lugar, sa Episo, sa Corinto, sa Roma, kasi nagkalat na yung mga Israelita. Yun yung naniniwala sa kanya. Kaya hindi naman naging totoo na sa panahon niya ay isa siyang apostol sa mga Gentiles. Hindi po ganyan. Pero yan lang po ang designation niya. Pero ang katotohanan ay nangangaroon siya sa mga lugar na outside sa Israel. Pero ang naniniwala sa kanya, ang mga nagiging membro ng kanyang ministry, Gentile ministry, ay mga Israelita din na nagkalat sa iba't ibang lugar. Kung babasahin mo, ganun eh. No? Although hindi sila mga pure kasi nagpag-asawa, pero may lahi pa rin mga Israelita. Kaya hindi mo pwede sabihin na apostolic. No? Kasi pag sinabi mong apostolic, lalabas na dalawa ang saan diyan. Yung mga legitimate na mga apostolis na nangangaral doon sa mga Israelita, o ang isang apostol, self-proclaimed na apostol, si beloved Paul, na nangangaral sa lugar ng mga Gentiles. Anong klaseng ministry? Kaninong ministry? Kasi nahihibang yung mga tao. Member daw sila ng apostolic, nagmamalag sa apostolic Christianity. So kanang kung may imong pag-aralan na ang gawas ministry ni beloved Paul, kanang apostolic Christianity, tungod kay siya man ang nag-imbento anang Christianity, si beloved Paul at si Barnabas. Siya ang nagtawag na Christian sa mga followers ni Jesus sa kanyang ministry. Kasi iba na yung ministry niya kaysa mga beloved apostles at disciples na totoo, yung mga legitimate na apostoles. Hindi naman kasi si beloved Paul legitimate na apostoles. Hindi siya legitimate. Self-proclaimed lang siya na apostoles sa mga Gentiles. Based sa iyang kwento nga nagpakita ang mahal ng Jesus dito sa suba sa Damascus. Yan po mga minamahal. Although, makaiwan ta nga tinuod, no? Pero ibang yun ang iyang ministry kaysa sa 12 apostles. No? Legitimate apostles. Yan po mga minamahal. Kaya yung apostolic Christianity, 33 AD, hindi po totoo yan. Kasi walang ibang pagdududahan mo na
ministry yan ni Beloved Paul kasi siya yung nag-invento ng Christianity. Pero nung nangaral siya, wala nang mahal ni Jesus. Wala nang mahal ni Jesus. Paano nagiging 33 AD? Paano naging 33 AD? Kaya mag-ingat po sa mga bulaang mga ngaral, bulaang propeta. Kasi baka papunta na kayo ng langit, mapupunta pa kayo ng impyerno. Yan po mga minamahal. So, tandaan po natin mga minamahal, walang ibang papakinggan natin na sinabi ng kataas-taas ng Diyos Ama, kundi ang mahal na Panginoon. Mismo nga si Elias, si Prophet Moses, hindi niya, kumbaga lipas na sila. Hindi na sila ang pinagkakatiwalaan. Hindi na sila ang administrador. Kaya, dapat ang ating paniniwalaan ay ang mahal na Panginoon Jesus. Yan ang ayon sa kalooban ng Ama. Sa sinasabi niya dito, sabi niya, ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. So, yung idea ni Beloved Peter na isang kubol para kay Prophet Moses, isang kubol para kay Elias, kay Prophet Elijah, nireject ng Diyos yun. Ibig sabihin, huwag mo na silang bigyan pa, paniniwalaan pa, huwag mo na silang isipin pa, kundi mag-focus ka lang sa aking anak na kinalulugdan. Diyan ka na lang maniniwala sa Kanya. Yan. Yan po ang ibig sabihin dito. Na ang administrador, ang in charge ng kaluwasan, sa atin ngayon ay ang mahal na Panginoong Hesus. Ito po sa Matthew chapter 5, chapter 17, verse 5. Yan po mga minamahal. So dito po sinasabi ng kataas-taasang Ama, kinukonfirm niya na ang binigyan niya ng authority ay ang kanyang anak. Walang iba kundi ang mahal na Panginoon. Kaya, focus tayo sa Kanya. Focus tayo sa mahal na Panginoon. Walang ibang pangalan kundi Jesus lamang. Mga minamahal. Pagpagpagpag natin ng Panginoon. Nang marinig iyon ng mga tagasunod, nagpatira pa sila sa takot. Pero nilapitan sila ni Jesus at tinapik. Sinabi niya, tumayo kayo, huwag kayong matakot. Hindi po sila tutulog. This is vision. Iba kasi ang dream kaysa vision. Ang vision ng minamahal, hindi ka natutulog. Bigla mo lang makikita yung pangyayari. Pero ang dream, matutulog ka. Yan po mga minamahal. So dito, ito po yung vision. At takot sila mga minamahal. Kaya nung tinapik sila ni Jesus, sinabi na huwag kayong matakot. Pagtingin nila, wala na silang ibang nakita kundi si Jesus na lang. So, tatlo po sila mga minamahal. Hindi po ito kwentong kutsero lamang, kundi makatotohanan po ito kasi sila mismo tatlo na nakita. Hindi lang isa sa kanila, kundi sila mismo tatlo. Yan po mga minamahal. Nang bumaba na sila sa bundok,
sinabihan sila ni Jesus, huwag ninyong sabihin kahit kanino ang inyong nakita, hanggat ang anak ng tao ay hindi pa muling nabubuhay. Ibig sabihin, kasi mamamatay pa siya, ipapako pa siya, ilihim muna hanggang sa siyempre, pagka mabuhay muli ang mahal ni Jesus, sila yung mga ngaral na. So kasama sa mga mga ngaral, ikikwento na nila kung anong nangyayari. Yan. So, kaya sabi dito, huwag ninyong sasabihin kahit kanino ang inyong nakita hanggang ang anak ng tao ay hindi pa muling nabubuhay. So, mabuhay mo na sa muli bago sila mga ngaral. Kasi, ito po yung pong sa parable of the rich man and Lazarus, may question din doon. No? At mayroong suggestion. No? Ang tanong doon, kung may mabubuhay ba, may patay ba babalik, maniniwala ba sila? Yan. Kasi suggestion niya ng isang Israelita, yung dato na patay na nandoon sa dagdag ng apoy. Sabi niya, kay Father Abraham, pababalikin sila sa lubot, sa Israel, sa libutan, upang bigyang babala. Kasi mayroon pa siyang mga kapatid. No? Yan po mga meron. So anong sabi ni Father Abraham? Diba? Nandun na si Moses, nandun na ang mga propeta. Kahit pa mayroong bumalik na patay, hindi pa rin sila maniniwala. Yan po mga meron. Kaya, yan po ay pinatunayan nung ang mahal ni Jesus ay bumalik mula sa mga patay, nabuhay siya. Totoo yung sinasabi ng mahal ni Jesus doon sa parable na yun, sa the rich man and Lazarus, na kahit pa mabuhay muli ang tao, mabalik, hikat sa mga patay, mabuhay siya pagbalik, di pagyapon sapat para ang mga tao, mutuon. Kaya ito mo muna sa iya. Yan po. So, kaya, anong nangyari nung siya nabuhay? Lalong naging masama ang mga Pariseo. Lalong nag-invento ng mga salita. Binayaran pa yung guardia na magsisinungaling. Ayan po mga ganun. So, totoo ang mga sinasabi ng mahal ni Jesus. Kaya dito mga minamahal, no? Kaya sinabi niya, huwag ninyong sabihin kahit kanino ang inyong nakita hanggat ang anak ng tao ay hindi pa muling mabubuhay. Ibig sabihin ng anak ng tao, ang mahal ni Jesus. So, anong mangyayari kapag sabihin na ganyan, kapag kalimbawa hindi pa naibago ang mahal ni Jesus, hindi pa siya nabuhay muli, anong consequence? Wala. Mas lalong gagamitin laban sa kanila. Yan po mga ganyan. Kasi sobrang sama ng mga Levita, sobrang sama ng mga Israelita, yung mga namamahala, mga Levita.
Yan po yung mga pare. Sobrang sama. Sa panahon ng mahal ni Jesus, nung siya'y naging uban sa mga Israelitan. Tinanong siya ng kanyang mga kasunod, bakit sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na kailangan daw unang dumating si Elias bago dumating ang Misaya? Sumagot si Jesus, totoo yan. Kailangan ngang dumating muna si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. So, sino po yung tinutukoy niya dito si Elias? Si John the Baptist. Kaya yun po yung mga lagi natin sinasabi. No, totoo na nabuhay muli, totoo na bumalik muli, pero hindi na sa katauhan ni Elias. Yung matandang Elias noon, iba na. Pero si Elias pa rin. Si John the Baptist. Yan po mga kapatid. Kaya, ngunit, sinasabi ko sa inyo, dumating na si Elias. Kaya lang hindi siya nakilala ng mga tao at ginawa nila ang gusto nilang gawin sa kanya. Kasi pinugutan eh. Pinugutan ng ulo si John the Baptist. Sino nagpugod? Si Herodes. Dahil sa paratang ni Herodias. At sino ang papaanong paratang? Kasi nangangalo niya. Galit na pinayuhan siya, nagalo. Si Herodias. Yung kanyang anak naman, babae, maganda, sumasayaw. During sa piling, umiling, sinabihan ni Herodes. Anong kahilingan mo? Ang hiniling, ulo ni Beloved John. Nakakulong si Beloved John. Yan po. So, yan po. Hindi nila nakilala at ginawa nila kung ano yung kahayupan na ginawa nila kay Elias o kay Prophet John the Baptist. So, kaya sinasabi natin na hindi mali yung sinasabi ni Jesus na I am the Alpha and Omega, the first and the last. Kasi kahit na dumating si Beloved propeta din si John the Baptist. Pero hindi naman siya hindi naman siya bago. Bumalik lang siya. Kaya tama yung sinasabi ni Jesus na siya ang pinaka-last. At totoo pa rin dahil siya rin ang mas naunang nawala si Beloved John the Baptist. Kaya sabi nga niya, pagdating ng Misaya, siya ay unti-unting matatabunan. At ang Misaya naman ay unti-unting makikilala. So, bumaliktad. Siya ay mawawala. Ang Misaya ay makilala. Yan po mga. So, mismo po sa bibig ni Beloved John the Baptist, kasi siya po ay si Elijah na nag-prepare lamang sa dadaanan ng Messiah. So, yan po yung mga sinasabi natin, pero hindi natin binigyan ng mga teksto, hindi natin binigyan ng kung anong libro.
sana natin mababasa. Pero ngayon, ito po atin na pong ibinigay. So, pero sa mga nagbabasa ng Biblia at naiintindihan nila yung kanilang mga binabasa, yung mga sinasabi natin dito, naiintindihan nila. Naiintindihan din nila kasi hindi po tayo nagsasabi dito na walang basihan sa Biblia, sa salita ng Diyos. So lahat po naman sinasabi natin dito, nandito din po mayroon po nakasulat. Although hindi natin binibigyan ng mga teksto, pero dahil sa kunti masyado ang salita ng Diyos, kunti mali. Kunti lang talaga itong Bible eh. Kunti lang sa pinipihin natin yung mga importante. Kaya mabalik-balik natin. Kaya kung hindi nyo naiintindihan ang una nating tinalakay, sa susunod, tatalakayan naman itong dito, binalik na natin ilang beses natin, baka mga 3 hanggang 5 beses na natin ito binalik. Tinatalakay. So yan po mga minamahal. Kaya wala po tayong ibang hangarin dito, hindi maintindihan lamang ng mga anak ng Diyos, makatulong tayo na mapanatili ang kanilang paunawa at kanilang tanampalataya sa ating dakilang Diyos. Para natin ang Diyos. At verse 13. Ito sa kaya lang hindi siya nakilala ng mga tao at ginawa nila ang gusto nilang gawin sa kanya. Ganyan din ang gagawin nila sa akin na anak ng tao. Pahirapan din nila ako. Yan. So, yan naman yung parable ni Jesus doon sa master na namumuligta ng party sa ubasan. Pinadala niya yung ibang mga servant niya, pinapapatay, hindi binigyan ng bahin. Wa tagain bahin, ipatay pag yun, yung mga pangsubo. Then, katong ingon sa master nga, ako anak, may akong subuon. Kaya ako man ang anak, ilang yun ang respetuon. Tagaan ko nila bahin, kaya ako naman ang anak. Pero sa inyo po ipatay gyapon. Mao sa tingin ni Jesus dito din. Pahirapan din nila ako. Ganyan din ang gagawin nila. Ano yung ginawa nila kay John the Baptist, kay Elias, ganun din ang gagawin nila sa akin. Ano bang nangyari kay Elias? Kinulong. Kaya walang kasalanan. Dahil lang sa pagsasabi ng katotohanan kay Herodias. Yan po mga. So, then, pinugutan ng ulo. Si Jesus naman, papahirapan din. Ipapako sa krus. Papatayin. Yan po mga. Verse 13, at naunawaan ng mga tagasunod niya na ang tinutukoy niya ay si Juan na tagapagbautismo. So, take note mga minamahal, another reason na hindi talaga pwedeng sabihin apostolic Christianity. Kasi kung
kung pag-aralan natin lahat, yung pong baptism na ginagamit ng mga Kristiyano, yung immersion, hindi po galing kay Jesus yan. Galing po yan ni John the Baptist. So, hindi po tugma yung apostolic Christianity 33 AD. Kasi wala pa ang mahal na Jesus. Nagbabautismo na eh. Nagbabautismo na. Si Beloved John the-Baptist. Yan po mga mga. Kaya, kung sabihin mong Apostolic Christianity 33 AD, walang saan ko i-base yan. Na yung bautismo, nangyayari na yan before pa ng mahal ni Jesus. Yan. Kaya hindi pwede gano'n. Apostolic Christianity, gagamitin yung kumbaga paano lindahin yung mga tao, paano i-deceive. Yan po mga minamahal. So kaya ginagamit niya Apostolic Christianity 33 AD para ma-deceive yung tao. Pero kung babasahin mo, wala pong prueba diyan. Kasi dito, nandito ang katotohanan sa Biblia. Sa salita ng Diyos. Kaya huwag po tayo magpalukpo. Sapat po ang wisdom ng Diyos na ibinigay sa atin. Sapat po ang wisdom ng Diyos na ibinigay dito sa akin bilang kanyang trumpeta sa huling araw. Kaya huwag tayong maniwala. Huwag kayong maniwala. Kung magarinig kayo ng mga ganyan, hayaan nyo lang sila. Hayaan nyo lang sila na mabudol. So, sanay na ang mga tao sa budol-budol. Mula pa noon, binubudol. Kahit sa pagkain, binubudol. Sa pananampalataya at tuong Diyos, binubudol. Kahit sa eleksyon, binubudol. Lahat budol. Kaya dito kayo maniniwala sa mga ngaral ng Diyos. Tunay na trumpeta ng Diyos sa huling araw. Ulitan natin ang tinatawag ng Diyos. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There's no one else like you. There's no one else. You are great, you do miracles so great. There's no one else like you.
There's no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You are great. You do miracles so great. There's no one else like you. There's no one else. You are great. You do miracles so great. There's no one else like you. There's no one else like you. There's no one else like you. Rambutan, dalawa naging mo ng mga Diyos mula Diyos pinagbihin mo at sa asyo. Diyos ang Abraham, Diyos na Isaac, Diyos na Jacob, Diyos na Pentecost, Diyos na Israel, Diyos na sanggan sa ating church, hallelujah, na may gabi ang kamamahal sa Panginoon Jesus, salamat Diyos sa mga pulong, ang trikugan, dilip talaga ng labay kawa, ang sa mga nagkasing ang kinamagamit sa kinagbiulit sa mga Berasing, magpalikon, magpadugang sa pagsalita kanina. Matulog ka naman sa pagiging magkanimo, pagsalusang ka naman. Tulisan kami sa pinigmay, pag-isagay, pag-isbituay, pag-pamilya, ng church, pag sa mga tao, sa paligod, ay pagkasal. Ginawa ng Diyos, mapulong mo Diyos, hindi mo Diyos, o may mo kinig akong pagsalig, diyan kanimo Diyos, hallelujah. O padayon ikaw Diyos, hallelujah, magabal ka na mo, sa mga panibang karon at pagkahuman, pagbisan ba sa pagkagabi, sa mga pagkatulog mo Diyos, hallelujah. Ampin kami, proteksyon na kami, ang tulog mo Diyos, hallelujah. Ikaw mata kami sa pagkatagon, alam kami Diyos, hallelujah. Mag-prepare na sa among padayon sa pagsiba, pagdayon panihimay, pagpasalamat kanimo sa paghandom sa adlang ipapahulay Diyos. Hallelujah. Tabahin kami Diyos, o pwede ni ka Diyos ayos mo sa kapultian, kasulat sa mga problema, o lash na siya sa kapultian. Tagbuha mo pa na naman, o tungga mo pag-apo Diyos. Hallelujah. Kaya kami mahimok mong laita. Itananggada, ang pag-saling ang salamat. Lamang madawal sa mga pangalan ng Jesus. All the highest personal receiving power and glory belong to Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise God. Salamat sa bigyan ng Diyos o atong sunod. Dadako tayo sa pagbibigay ng mga memory verse. Atong tawag si Beloved Tyron o magbigay ng mga memory verse. Sirach 32 verse 24. Believing in the law means keeping the Lord's commands. If you trust the Lord, you cannot lose.
Proverbs chapter 10, verse 12. Haste stirs up trouble, but love forgives all offenses. Isaiah chapter 31, verse 10. So do not fear, for I am with you. Do not dismay, for I am your God. I will strengthen you and help you, and I will uphold you with my righteous right hand. Proverbs chapter 20, verse 4. Obey the Lord, be humble, and you will get riches, honor, and long life. Amen. Verse 6. Mga ngaral, Kapitulo 3, versikulo 12. Or Ecclesiastes chapter 3, verse 12. I know that there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live. Naman may nindot kayo kayo naman. So, walay lain nga mas maayong buhaton sa tao. No? Kundi mahimong malipayon o maghimog dautan, paghimog, dili maghimog dautan, maghimog maayo. To do good, to be happy and to do good while living. So, mo ginahindot kayo kung mahimo na sa matagusan. So, kay isipon, hindi malipayon ka. Then, buhat na kag maayo, malipayon ka. Napakanin So, hoping ang kalibutan padung diha. Ang mga tao, mahimong tinuod ng mga anak sa Diyos. Magpuyo sa kalibutan ng malipayon o nagbuhat o maayong mga binuhatan. Salamat sa tubig ng Diyos sa iyang paghatag ng kalaugan sa itong pagdaig pagsimba paghimayan. Salamat kaniya. Salamat sa kaiwan sa kapityan, sa iban sa mga problema. Problems din sa kapityan. Nakikita na, kaya na yung ihatag. Sa matag, yung ito sa itong kinabuhi. O padaya kita sa itong mga pagdaig pagsimba paghimayan sa tubig ng Diyos sa itong adlaw, sa itong mga kinabuhi. Dilitan magka buol, dilitan magka manghina, mahingkamot ang mga naman. O hinawag na itong bagay ng Diyos magbagal natin sa kagabiyon, ito na kita sa ugma, sa subatagon, o hinawag na ulit mga babagandang sa mga pagsimba pagdaig kay Maya, sa itong bagay ng Diyos. Ugma, sa itong pagsimba kaniya. O hinapin nga tagaan may pangabas, ayaw mo sa tuwal niya. So, baro mo may mga pagnosyon sa tuwal niya. Luman ng mga pagkaan. O tangatag, ni Bilan Sir siya ang magiging sa closing.
Lord, there's some blessing gagawin mo sa mga Lord. There's some blessing gagawin sa mga gusto mong panimang sa mga gagawin Lord. Sa Lord, ipag-share ka po niyo mga dahil kasi ba Lord, kapasuwas po sa mga Lord. Gusto mo yung gagawin sa pag-niya sa mga Lord, mag-asher, mag-ini, mag-sus mo. Wala na kasing-kasi Lord, Lord, mag-ini mag-ilusos sa totoo mo. Wala na yung sa tibok kagabi sa pagtukas ng Lord, may usap. At sa pagpunta sa mga kamagamo Lord, natin mabiyan, Lord, inuwi. Kasi daw sa mga kalas pa Lord. O kita, may po sa mga bisan sa itong buwan sa away, kasi all, ano sa bilo pa, kasi subusin ko, ilan yung mga bukhat, kasi susuri yung mga arthritis, cancer, depression, may tuberculosis, kasi sa bilokong katar, kasi sa tonsillitis, pneumonia, kasi sa buko-buko, kasi sa pagkakas lawas, kasi sa pamalyas lawas, sa mga pati na kasi Jesus said, this is the fountain of grace, but Lord, this is a sure redemption planting care, Jesus. All this praise, Lord, and participation in the Lord of Jesus. In Jesus' name, pray. And shout to him. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.